Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So ito na nga po, nagsisimula na nga pong mag-imbestiga ang House of Representatives tungkol nga sa mga flood control project na puro palpak at punong-puno po ng korupsyon. Base na nga sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, naglabas na siya ng mga listahan na di umano ito ay mga sangkot na kontraktor sa mga maanumalyang mga flood control dito sa ating bansa. Paano ba naman? Ipinagmalaki yan ni Bongbong Marcos nung na kanyang nakaraang SONA. Tapos napahiya siya dahil nga lubog sa baha ang malaking bahagi po ng Metro Manila pati yung mga karatig probinsya. Ngayon, nung nakaraang SONA, di ba, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, mahiya naman kayo, parang gano'n, ang kakapal ng mukha ninyo. Instead na yung mga mambabatas, alam nyo yun, yung mahiya, yumuko. Dahil alam naman natin na ang pinatatamaan doon ni Bongbong Marcos ay yung mga congressman. Pero dahil nga sa tigas ng muka ng mga congressman, abay nagpalakpakan pa. Nakakala mo ay wala silang partisipasyon o wala silang kinalaman doon sa flood control na punong-puno ng korupsyon. Ngayon, may mga nagmumungkahi na dapat daw mayroong third party na agency na dapat daw mag-imbestiga para wala raw kumbaga walang bias na mangyayari. Pero ako personally, mas gusto ko Congress po muna yung mag-imbestiga para makita natin kung talagang itong mga congressman natin walang sisinuhin kapag kabaro nila yung masasangkot sa anomalya ng flood control. Pero dahil dito sa nangyaring to, sa interview ni Karen Davila dito kay Ridon, Congressman Ridon, kung di tayo nagkakamali, dati itong miyembro ng Kabataan Party List. Yung pinalitan ni Raul Manuel. So, doon graduate na si Raul Manuel dahil nakatatlong termino na siya at pumalit sa kanya ngayon yung kulot, yung buhok. Ngayon, kung titingnan nyo, ito ay galing sa sa aktivista, sa mga makakaliwang grupo. Dapat kung talagang makabayan black kasi yun yung pinagmamalaki nila, lagi nila sinisigaw, di ba? Sila makabayan black. Pero bakit ganito itong si Ridon? Na parang inaabsuelto na kaagad. At nakikita natin dito na hindi magiging patas yung investigasyon. Although mas gusto ko pa rin na Congress pa rin ng mag-iimbestiga, pero makikita mo rito hindi na magiging patas yung yung magiging investigasyon dahil sa mga pinagsasagot niya kay Karen Davila na kahit si Karen Davila na nabibwisit na dahil nga isinusubo na sa kanya yung mga pangalan na may koneksyon na pwedeng may kinalaman sa maanumalyang mga flood control, parang iniiwas pa nitong congressman na ito. So ito, panoorin po natin kung paano iiwas nitong congressman na to yung kanilang kabaro. Kahit na ito ay inunguso na ni Karen Davila. Naalala nyo, sabi nga ni Bongbong Marcos, wala na ba tayong investigative journalist? So ito, nagpaka-investigative journalist na si Karen Davila at ninunguso na nga, gaya na sinabi ko kanina, inunguso na. Ibinibigay na yung pangalan sa'yo. Pero anong sagot nitong congressman na to? Panoorin po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin kung paano iiwas nitong congressman na to yung kanyang kabarong si Saldico na iningunguso na ni Karen Davila. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang Hightone, 61 projects. 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks
So will you call them? Well, ang trigger po for the Tri-Committee to invite anyone, including legislators, including No, will you contractors. call Zaldico? That's a direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked. Tingnan nyo, ipatatawag daw ba si Saldico? Meron pang ipang sagot niya, di ba? If, kung meron daw anomalya. Diyos ko po, tingnan nyo na lang. Kahit nga hindi mag-imbestiga isipin nyo, yung SunWest Corporation, 79 project ang nakuha nila sa flood control. Plus yung yung isa pang contractors na kumpanya, 69. So, almost 140 project at nagkakahalaga po ng 14 billion pesos ang kanilang nakuha. Kahit hindi ka mag-imbestiga kahit hindi mo na i-link muna yung pangalan nila Tingnan nyo na lang kung ilang proyekto yung hawak ng SunWest tsaka yung isang kumpanya. Ilan dyan yung natapos na walang korupsyon? Ilan dyan yung natapos na, ilan dyan yung hindi pa tapos pero binabayaran na o nabayaran na ng gobyerno at kumukubra pa ng maintenance. Di ba? Doon pala makikita nyo dito nginunguso na ni Karen Davila na may isang kongresista, si Saldico. Sinasabi ni Ma'am Karen Davila, siya may sabi niyan, baka mademanda yung mga sasabihin naman dinadawit yung pangalan niya. Nanggaling na kay Karen Davila, si Saldico daw, founder ng SunWest, nakakuha ng 79 flood control project or sabihin natin nakakuha ng 79 projects sa gobyerno amounting 10 billion pesos. Bakit hindi mo ipatawag? Ang sagot, kung meron daw, if there is anomalies. Doon pa lang makikita nyo na parang iniiwas niya na yung kanilang mga kabaro. Kumbaga dito parang nakapokus lang sila sa DPWH pa. Kasi nagkaroon na ng initial na investigation ng resource person nila yung mga DPWH officials, parang nangyari lang budget deliberation. Parang moro-moro, halatang moro-moro talaga nangyari na ang pinag-usapan lang yung mga budget kung saan nila nilalagay, yung pagkakalendar nila. So, ganun yung nangyari. Pero dito, sinusubo na ni Karen Davila yung pangalan ni Saldico, pero todo iwas pa rin ito. He will be asked. No, he is a part owner, SunWest and High Tone. Records show it. So will they be called? And yes. You will call them? Yes, if they are named as part of anomalous transactions relating to infrastructure and flood control projects, then they will be asked to sit before the Tri-Committee and explain themselves. But again, to be very clear, I've seen all of the other documents. I think Congressman Zaldico has already divested himself from SunWest. I mean, Representative Riton, you and I know that everybody divests themselves, but that is just a matter of record. Divesting means nothing. You know that. Matanda. Yan. Diyan nagtatago yung mga congressman na yan sa divesting. Diba? Kasi hindi natin alam kung sino gumawa ng batas na yan o nung proseso na yan na kailangan lang nilang mag-divest para sabihin wala na silang koneksyon. Yun lang nga, doon sila nagtatago Pero the fact na yan family business, yan may connection sila sa kaibigan, meron silang andun yung conflict of interest, hindi maiiwasan yan. Once na sila naging part owner na lang. Diba? Lalong-lalo na siguro kung ito family business. Diba? Kahit sabihin mo nag-divest na yan, ibinenta niya na yung stocks niya, as long as kapatid, kamag-anak niya yung may iwan dyan, o part pa rin dun yung mga kamag-anak niya, nandun pa rin yung conflict of interest. Siyempre, kapag ikaw merong proyekto, nga naman ibigay mo pa sa ibang sa ibang contractor. Siyempre, ibibigay mo na yan doon. Oo nga lang, hindi nga lang siya directly doon mo ibibigay. Pwede mong ipasa sa iba, padadaanin mo sa iba para makuha yung contractor na yon.
Diyan nga yung sinasabi ni ano ni Mayor Magalong, yung 77 hindi, I mean yung pagkaka yung porsyentuhan. Kaya pagdating doon sa kontraktor, ang natitira na lang 40% na lang. So may punto nga naman doon na kung ikaw nga naman yung kontraktor, kung magkano lang yung hawak ng budget, yun yung pagkakasyahin mo. Alam nga naman magdabas ka ng pera para matapos yung proyekto, maging standard lahat yan. Kaya ka nga nagnegosyo para kumita. Ngayon, kung dadaanin mo nga naman sa lahat standard, mag-aabono ka. So yung mga kontraktor, no choice. 'Di ba? Instead na yung bakal diyan 1,000 ang ilalagay na lang siguro 500 na lang. Tapos instead na yung malaking bakal ang ilalagay mga 16, mga ganyan yung sukat. Baka ilagay na lang yung mga number 8 na lang para lang mapagkasya yung mga budget at sabihin nila na may nagawa silang proyekto. Kaya yung pagda-divest na yan, sabi nga ni Karen Davila, ano lang yan, it's a matter of paper lang yan. So, kahit bali-baliktarin mo yan, kahit na pilosopo yung tanungin mo, yung divesting na yan, ginagamit lang yan, panakip lang, para hindi sila mapaghinalaan, at payagan sila ng, hindi naman payagan, parang i-exempt na sila. Diba? Para sabihin lang nila na, nag-divest na ako dyan, wala na akong kinalaman sa kumpanya na yan. Oo, madaling sabihin na yon at tatanggapin ng batas yun. Pero kung logic lang ang paiiralin natin, halatang halata yan. Kitang-kita yan na meron talagang conflict of interest. Matanda na tayo. Alam natin yun. Well, but again, to be very clear, this divestment is the particular requirement under the law, no? So, ibig sabihin, if he is actually, again, the trigger for the investigation, whoever it is, whether a legislator, contractor, high government official, if they are named in an anomalous deal, they will be asked to sit before Congress and explain themselves. Okay, because to focus on the contractors themselves would be, I would have to say, half the justice done. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman. Correct. Di ba? Kapag may backer ka, natural, malakas ang loob mo. Kahit nga sa ibang sitwasyon, di ba? Once na meron kang backer, madali ka nakakapasok ng trabaho. Di ba? Pag may backer ka. Pag ikaw mayroong backer na mataas na official, kahit gumawa ka ng kalokohan, malulusutan mo. Tulad na lang, may simple nga dyan, di ba? Yung kapag may backer kang pulis. Di ba? Sa mga pelikula. Ang lalakas ng loob ng mga kawatan. Dahil alam nila, nasa likod nila yung pulis. Merong sasalo sa kanila. Siyempre dito rin ganun. Kapag sila may backer, lalong-lalo na congressman, sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos, na talagang na-exercise ng sobra ng mga congressman yung kanilang kapangyarihan, yung kanilang power. So parang kinakatakutan nga sila ngayon dito dahil once na sila nagpatawag ng committee hearing, hindi ka pwedeng hindi mo susundin, kundi i-contempt ka. 'Di ba? Kahit sabihin mong may batas tayo na may due process, sa kanila wala yung due process. Supreme Court nga binabangga nila Ito pa kayang itong hearing lang na to. So, talagang kitang-kita mo ito na pinagtatakpan nitong congressman na to. Parang nag-aabogado nga di ba? Parang if kung mababanggit daw yung pangalan niya at meron daw anomalya, saka lang sila action, parang ganun nangyayari. So, doon pa lang makikita mo na medyo magiging malamya yung magiging investigasyon dito. Yung nga lang, mas makikita natin talaga dito na may pinagtatakpan o nagtatakipan itong mga congressman na to. Alam mo naman yun, sino namang contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan? 'Di ba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now, the contractor has no choice. Well, again, these are assumptions that you are making at this point, Karen. No? We would want to be able to
see it on a fact-to-fact basis, on a case-to-case basis. Ito po actual anomalies that are being seen with the flood control project. And again, in the hearing in the briefing yesterday, the DPWH actually said that to date, the 15 contractors named by the president, they have not seen yet, as of yet, anomalies relating to substandard projects, anomalies relating to... And why do the investigation at all? Why waste the people's money and do it if you are not out for blood? It seems to... Dito nadali siya ni Karen Davila. O nga naman, ba't kailangan nyo pa mag-imbestiga kung wala naman kayo nakikitang anomalya? Kaya nga sabi natin kanina, hindi mo kailangan magpatunay, hindi mo na kailangan kumuha pa ng magagaling na investigador. Puntahan nyo lang yung mga flood control project. Ikaw mismo magsasabi, may anomalya dyan, may corruption dyan. Hindi na kailangan, kahit nga walang due process na gawin mo dyan eh. Pakikita mo, meron talagang corruption. Saan ka nakakita, natapos ng bayaran yung proyekto, hindi gumagana tulad nung kay Isko Moreno, 'di ba, yung pumping station. Bayad na, pero hindi gumagana. Ano 'yun? Nagkataon lang sira yung machine, yung pumping station. Parang kang bumili ng brand yung kotse pero di mo mapakinabangan at sasabihin siya ng kasa, sige po, aayusin na lang namin, ito po yung kailangan yung bayaran para mapaandar yung sasakyan na yan. Bumili ka nga ng brand new tapos hindi mo mapakinabangan. So, anong tawag doon? Walang korupsyon? It seems to me that, you're telling me walang problema. Ba't ka pa mag-iimbestiga? And kailangan ho natin to do a step by step. This is not a witch hunt, Karen. I think we have to be able to explain to the people how the process actually works for us to be able to see where the policy gaps are and to make sure that the gaps are actually plugged. No? Kaya nga ho, no less than Majority Leader Sandro Marcos had already stated na gusto niya ho yung bill ni Senate President Cheese na to further expand yung pong mga disclosures and prohibitions po ng mga magkakamag-anak ng mga politiko na sumasali po sa mga kontrata ng gobyerno.